Thanks to TrueScreen and no Heidi, no entry. It's 12:17 AM, midnight, and wala akong magawa. Actually, naglilinis ako, tapos, wala lang, natripan ko lang mag-video ulit. Na-miss ko lang siya. I'm sorry sa background, sa mga ganito. Inaayos kasi yung kwarto, and hindi pa siya ayos totally ngayon. Pero anyway, huwag na natin pag-usapan yan. The reason why na nag-video ako ngayon, wala akong magawa. Wala, natripan ko mag-video ulit, ganun. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon, pero, ewan ko, grabe, after some years. Hello, Roger. Hello. Wait lang gusto niya atang lumabas. Palabasin ko lang. Ayan, so I'm back. So, yun na, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon, kung anong sasabihin ko ngayon, pero naglilinis-linis kasi ako. Maggagawa ulit kasi bukas. Kakalasin na siya, and then mag-start na ng pintura. Yun, nag-aayos-ayos na ako ng mga gamit. So, habang nagdi-declutter ako, habang nag-aayos-ayos, nag-arrange, wala lang, nakita ko yung mga makeups. Ilan sa mga makeups ko. Well, simula nung nagpagupit ako, nagpakalbo ako. Actually, mahaba na yung buhok ko. So, alam yung years na to. Simula nung nagpagupit ako, never na akong nagayos, never na ako nagganto na ganyan. Never na ako nag-video, never na ako yung kung ano ako dati, tinigil ko lahat. For some reasons. Personal reasons. Pero ngayon, feeling ko, gusto ko nang bumalik. Pero hindi ko pa rin mapapromise to. Pero anyway, ito na nga ang haba na naman ng introduction ko. Well, gusto ko lang magkwentuhan tayo. Hindi ko nga alam din kung ano yung kikwento ko. Pero habang nag-aayos ako, let's talk some things. Nakapag-prep na ako ng face ko actually. Lalagyan na lang ako ng primer from Pretty Secret. Sobrang dami na nangyayari sa buhay ko. Hindi ko siya kayang ikwento ng isang upuan lang. Pero, wala lang. Sobrang daming ups and downs. And actually, nakakabangon na ako sa recent downs ko. Sa recent down ng buhay ko. And, kamusta na ba ako? Kamusta na nga ba ako? Okay lang naman ako. Next question, Cheres. Kala mo talaga may question na hinanda. Pero yun nga, bumalik ako sa pag-aaral. First year college na ako. Supposedly, third year na. Pero nga, yun dahil nag-stop ako dahil sa kung anumang rason. Yun. First year pa lang ako. And currently, may job din ako ngayon. Technical support. Dami nangyari. Recently lang namatay yung doggy ko. Pero feeling ko gagawa ko ng another video about doon kasi gusto ko may memories siya na video sa akin. Ang tali-talino ng asong yun, baby pa siya, parang kaka 1 month niya pa lang, 1 to 2 months nga, ganon. Marunong na siya mag-sit, sumusunod-sunod na siya. Tapos, bigla na lang siyang tumamlay. Hindi ko pa siya napabukunahan talaga. Hindi naman siya laging lumalabas actually. Yung si Ratcher kanina yung tanda na yun. Ilang years na siya 6 to 7 years na siya. Siguro yun kasi lumalabas talaga yun. And siguro doon niya nakuha kay Ratcher. Nag-positive si Tofi ko. Namatay yung camera ng phone ko. Full storage na ako. Parang 3 taon kasi ako hindi nagbura ng mga videos. Kasi sabi ko nga mag-upload ako, edit ko. Kaso wala naman akong time mag-edit or hindi ko siya naasikaso talaga. So dito na lang ako. Sorry sa kung medyo pangit yung resolution or kung ano man. Kasi ang gamit ko ngayon is camera ng laptop. Pero anyway, para lang matuloy ko to. Gina G, no? Nasaan na ba ako? Si Toffee, siguro nakuha niya yung virus na yun kay Ratcher kasi si Ratcher lumalabas siya talaga madalas. Tapos nakakasalamuha niya yung ibang aso. So, itong si Toffee, bigla na lang siyang tumamlay. Tapos, nung pinunta namin siya sa vet, nag-positive siya ng 3 virus. Isa doon is parvo. So, nung nalaman ko na may parvo siya, medyo
yun na, medyo nawalan na ako ng, medyo nawalan na talaga ako ng pag-asa nun actually. Kasi nga, parang syempre, meron talaga mga asong hindi nakakasurvive, yun lalo pa siya, tuta pa lang siya, and then, wala pa siyang bakuna, and all. Parang natakot talaga ako. Actually, nakaya niya pa talaga. Hindi ko naman siya kayang i-confine, iwan doon, kasi dahil 1.5 per day, iba pa doon yung gamutan. Hindi ko kaya yun. So, nag-decide ako na, dito na lang siya, nakadextra siya dito. 3 araw siyang ganun dito. Bantay sarado, hindi ako maalis ng bahay. Well, hindi naman na talaga ako maalis ng bahay. Tapos, ayun, from Friday, Saturday, Sunday, okay siya. Nung nag-Monday na, ayun yung, medyo nakakatayo na siya. Tapos, nung Monday na yun, natanggal yung dextrose na yun. So, force feeding ang ginagawa ko. Hindi ko pa siya, may pasok kasi ako noon that time, kaya hindi ko siya mapunta sa vet ulit. So, nung time na yun, nagkaklase ako. Sana pagtapos ng klase ko, itatakbo ko na siya sa vet ulit. Pero, nagkataon na pagtapos nung klase ko, paglabas ko ng kwarto, wala na siya, matigas na siya, ganun. So, sobrang iyak ko noon, syempre. Sino ba namang hindi malulungkot na ganun, nag-expect ka na makakasurvive siya. Medyo sinisisi ko yung sarili ko kasi, alam nyo ba, nakadilat siya. Dilat siya nung nakita ko siya. Ibig sabihin, parang hindi niya na lang talaga kinaya yung sakit siguro, na yung sakit na nararamdaman niya. Hindi ko na naipikit yung mata niya. Ganun. Grabe yung iyak ko. Sobra. Kada maalala ko siya or may magpapaalala sa akin, is naiiyak pa din ako. Ayun. Pero wala tayong magagawa eh. Ganun talaga. Hindi rin naman natin kayang ibalik yung buhay. Medyo okay na siya sa akin. Ando pa rin yung sakit. Syempre, hindi naman mawawala yun agad-agad. Pero wala, ganun talaga. Wala tayong magagawa doon. Ganun talaga. Hindi natin mababalik yung buhay nang nawala, diba? Medyo madilim, no? Feeling ko madilim na. Pagpasensyahan nyo na. Kasi wala akong ilaw ngayon. Ano pa pang dapat ko ikwento sa inyo? Bala ko lumipat ng trabaho. 1 year ko pa lang dito, pero bala ko ulit lumipat ng trabaho kasi wala lang. Pero gusto ko sana work from home pa din. Simula nung na-hire ako or kahit nung training ko pa lang, work from home talaga ako. Sana, kung may makita man ako, work from home pa din, di ba? Magbe-bake lang tayo para pawisin kasi ako eh. After neto, ano pa bang nilalagay? Eyebrow. Yung eyebrow ko dito, yung mga tigta 10 pesos lang dyan sa daan. Kasi hindi na ako nag-makeup, di ba? Tapos nung nakaraan lang kasi, may nagdibu. Tapos, yung nagdibo na yun, nagpa-makeup sa akin. Eh, wala siyang gamit. So, sabi ko, sige, bili na lang tayo dyan lang. Yung dyan lang talaga. Ewan ko kung familiar kayo sa term ng talipapa. Yung parang maliit lang siya na, super lit lang na, palengke, ganun. Doon lang namin siya pinili. Nainitan ako, pwede ko bang buksan yung electric fan? Kasi baka maingay. Mukhang betelebe yan naman dito. Black lang kasi. So, ano pa ba? Hindi ko na alam talaga kung anong sasabihin ko. Right? Sabi ko kasi, kailangan kong bumalik ulit sa, parang gusto kong ibalik ulit kung ano ako dati. Pero hindi ko siya masimulan kasi hindi ko alam kung paano ba ulit simulan yun. Subukan ko kung marunong pa ako na ito. Hindi talaga ako marunong ano na ang next? Gusto kong laging nagmumukha akong masungit. Okay. Kasi baka, diba nasabi ko nga kanina, nagsimula ang lahat, ang pagtigil ko nung nagpakalbo ako. Di ba kalbo? Parang buzz cut na ewan. Mag-insert ako ng mga pictures na lang. Dapat nga gagawa ko ng video nga din nun na parang mukhang bruha. But yun, dapat gagawa ko ng video ko na mula sa pinakaunang nagpagupit ako hanggang sa humaba na yung buhok ko, ganon. Kaso nga, dahil hindi ko nga naasikaso, tapos hindi rin ako nakakapag-edit, ganon. Tapos yung hanggang sa kinailangan ko ng storage, minsan nagbubura na ako, so parang kulang-kulang na siya. Yun, hindi ko na nagawa. Pero ang dami kong mga listahan dati ng mga dapat soon to be, na dapat i-upload ko na ganun. Kaso hindi ko nga siya nagawa. Ano ba? Ulit-ulit. At
ayun, hindi ko naman sinabing masira. Actually, bagsak talaga siya dapat. Tapos, basta yun, that, kulot siya from here. From here to here, hindi. Pero pagdating dito, ganon. Pero ganyan talaga siya kasi, ewan ko, siguro nasira na nagpagupit ako or need pa yun ng time. Ang dami kong talaga explanation. Pero yun, dahil, di ba, nung kakasabi, ulit-ulit ako, di ba, kakasabi ko. Di ba, sabi ko natigil agad lahat nung nagpagupit ako nung nagpakalbo ko. Ngayon naman, sisimulan ko ulit ang lahat dahil sa buhok ko. Papagupit ulit ako, pero hindi na kalbo ha. Tamang trim-trim lang. May clip pa tong buhok ko ngayon, pero babawasan ko ulit. And, yun na yung magiging, basta yun na yung magiging parang starting point ng lahat. Grabe, kinakabahan ako. Wait lang. Akong bata, no? Laki ng pinayat ko, guys. Sorry na. Tapos, mag-i-start. Oh my God, this is it, pansit. Parang need ko siya itali, no? Sobrang tagal na netong technique na to. Yung itatali mo siya, ay yung pantay yung gupit mo pala. Yan, tali ko siya dyan. Nakabahan ako. Isa pa, siguro. Ang dami nagsasabi sa akin, bumalik ka na lang, palitan ka na lang ulit. Ayoko na nga. Bakit ba ang kulit nyo? Okay na to, maganda to kapag in-straight siya. Pero hindi pa rin ako magpapaliban. Ano man ang straight. Hindi na siya mabalik. Try ko lumipat sa camera para ma-appreciate nyo. Kasi feeling ko napapangitan tayo eh. Ito na yung kinalabasan ng buhok. Ano, nagustuhan ko siya. Kaganda pa to kapag medyo humaba na konti. Tsaka kapag in-straight mo. Mukha lang siyang frizzy ha, pero malambot yan. Hirap maging kulot. Cute. Insert ako ng mga pictures. Nagawa ko ng mga pictures na ganda na yung buhok ko. And then, pictures na in-straight ko na itong buhok ko. But for now, medyo pagod na ako. Thank you for watching!